Naoperahan man si Yumi, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, lalaki pa rin ang kasarian niya. Yan ang realidad ng mga trans woman sa bansa. Taong 2007, isang trans woman ang naghain ng kaso para mapalitan ang kanyang pangalan at gender identity, subalit hindi ito pinayagan ng Korte Suprema. Ayon sa abogadong si Lee Verdugillo, isang trans woman, wala kasing batas sa bansa para dito. Legally speaking, ganun pa rin. Whatever gender they were assigned at birth, we are stuck with that if you are marked male at birth. So parang right now, malabo na ma-change yan. Limitado rin daw ang pwedeng dahilan ng pagpapalit ng pangalan at detalye ng kapanganakan sa ilalim ng Civil Code Amendment ng Republic Act 1948. Kung obviously erroneous lang talaga, pwede ka nang dumiretso sa city or municipal registrar para i-correct yung mga obviously erroneous na entry sa birth mo. And the law is very specific, no, na it prohibits change in the civil registry of any person's nationality, age, status, or sex. Lahat ng transgender person sa Pilipinas ngayon ay walang ibang oportunidad upang makapag-iba ng name or gender marker. Sa ngayon, maaari na lang muna raw umasa ang mga tulad ni Yumi na kikilalanin ng lipunan ang napili niyang kasarian. Sa ngayon, ang alam ko na sinusulong na batas sa Kongreso, of course, is yung SOGI Equality Bill, di ba? So far, that is the closest law na very LGBT particular. Nakabinbin pa rin sa Kongreso ang SOGI Bill o ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill. Kontrobersyal na usapin man ang gender affirmation, basta si Yumi, masayang nairaos ang kanyang operasyon. I am very proud. Like, 100% proud. Na-achieve ko yung goal ko. Kahit may mga tao na, na nagsasabi sila ng mga, may mga bagay na di mo naman kailangan yan. Yun yung gusto kong parating sa kanila na hindi nyo alam yung nararamdaman ko, kaya it's easy for you to say that. Matapos ang bagong taon, muling nagpa-check up si Yumi kay Dr. Jorge. In terms of sensitivity, all areas maganda ang sensitivity. Now, yung healing mo sa loob, magandang healing, no? Minsan, ang lining dun sa loob, nagbabala. Ang pinaka-top layer niya, natatanggal. Pero, buo pa rin yung balat doon. And in your case, gano'n na nangyari. Which is sometimes nice. Sa check-up na ito, makikita kung naalagaan ng tama ni Yumi ang kanyang sarili. Isa raw kasi sa dapat tiyakin ay yung hindi pagsasara ng vaginal canal na ginawa ng doktor. Ang body will try to heal itself, it will try to close the wound. Kaya ang tendency talaga by nature, liliit at bababaw ang vaginal canal na crenate natin. So para makontra mo yun, kailangan magdadilate sila several times a day. Tama ba sabihin na lifetime yung maintenance po nito? Oh. In a way, yes, lifetime. But hindi naman siya ganun kahirap gawin. Kung sa pagtagal, you'll be doing it once a week or once every 2 weeks, which is probably acceptable na. Kung mawala yung activity nila at hindi rin sila, after years, halimbawa, sasara pa rin ba yun? Ang tingin ko, maaari siyang bumabaw, pero hindi naman siguro totaling sara. Pero malamang maaaring bumabaw yun kung hindi sila sexually active at hindi sila nagdadilate. Tuloy-tuloy na nga kaya ang paggaling ni Yumi?